Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kami na mga tumalikod sa Diyos at namuhay para sa mga walang kabuluhang bagay ng mundong ito, na sumusunod sa mga pagnanasa ng aming laman at nararapat sa puot at kahatulan ng Diyos. Subalit, dahil sa iyong dakilang kahabagan, inibig mo kami at naawa ka sa amin. Nung hindi pa namin kilala ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay pinasan sa kanyang sarili ang sumpa at kahatulan na nararapat sa amin. At sa pamamagitan ng mahalagang dugo na idinanak, ay siya ay namatay at tinugasan niya ang aming mga kasalanan magpakailanman. Nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang biyaya na nagligtas sa amin ng walang anumang aming mga gawa upang hindi na kami humarap pa sa kahatulan at parusa. Kami na minsan ay nabuhay para sa mga walang kabuluhang bagay ng mundong ito ng walang pag-asa, ngayon ay nagpapasalamat po sa iyo sa pagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan at pag-asa at sa pagtulong sa paggabay sa amin na mamuhay sa nalalabi namin buhay bilang karapat-dapat na mga anak ng Diyos. Kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon ngayon sa harap ng Panginoon upang purihin ng kanyang dakilang biyaya at pag-ibig, upang matuto ng kanyang salita at magkaroon ng fellowship sa kanyang banal na kapulungan. Nagpapasalamat po kami para dito. Maging sa sandaling ito, naniniwala po kami na ang Panginoon ay kasama namin. Kami po ay nanalangin na tignan niyo ang bawat isa sa amin at hawakan kami ng kanyang mahabaging mga kamay at gabayan kami ng kanyang biyaya, kanyang salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang mabuhay kami sa nalalabi naming buhay bilang mga tunay na anak ng Diyos. Idinadalangin namin na ang Diyos ay makasama ng lahat ng aming mga churches sa buong bansa at sa buong mundo at ang lahat ng aming mga brothers at sisters na nag-iingat ng pananampalataya at nagpapalaganap ng Ebanghelyo kahit na sa may hirap na sitwasyon upang magambanan nila ang misyon ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon sa mga huling araw na ito. Idinadalangin namin na ang Diyos ay kumilos upang maraming nawawalang mga kaluluwa ang makaunawa ng biyaya ng Diyos. Nagpapasalamat kami sa Diyos sa pagpapahintulot sa maraming tao na maunawaan ang biyaya ng Diyos at tumanggap ng kaligtasan sa nakalipas na 7 batch ng Summer Retreat. Gabayan mo po ang mga bagong naligtas na brothers at sisters upang sila ay mamuhay bilang mga anak ng Diyos na mayroong buhay na walang hanggan at pag-asa sa nalalabi nilang buhay. Taimtim kaming nanalangin na hawakan mo po kami ng mahigpit ng iyong mahabaging mga kamay upang walang sa amin ang matisod sa harap ng Diyos. Panginoon, Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kinakailangan naming salita sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran. Tulungan mo po kami maunawaan ang salitang nais mong ihayag sa amin sa sandaling ito at ng banal na kalooban ng Diyos. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tingnan po natin ang mga talata sa Biblia sa 1 chapter 15. 1 chapter 15. 1 chapter 15 mula sa verse 1 hanggang 8, babasahin po natin ng sabay-sabay. 1 chapter 15 verse 1 hanggang 8, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay naalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalo pang magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang na nakakabit sa puno.
gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya itatapong katulad ng sanga at matutuyo at sila ay titipunin at iahagi sa apoy at masusunog. Kung kayo'y manatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y niluluwalhati ng aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Hanggang dito po. Noong nakaraang linggo, nangaral ako tungkol sa Juan chapter 15, subalit naramdaman kong kailangan kong ipaliwanag ito ng mas detalyado. Kaya binasa ko muli ang Juan chapter 15. Sa nakalipas na 7 batches ng summer retreat, mas maraming tao ang nagkatipon kaysa sa ating inaasahan. Sa bawat session, nasa pagitan ng 11,000 hanggang 12,000 na katao ang dumalo sa kabila ng iba't ibang kaabalahan at marami sa kanila ang nakinig ng mensahe at kumbinsido na sila ay naligtas. Marami rin ang nagpabautismo. Naniniwala tayo na ang pinakamahalagang gawain para sa atin na mga naligtas ay bahagi ang dakilang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating natanggap sa mga hindi pa naliligtas upang sila rin ay maligtas at makibahagi sa buhay na walang hanggan at pag-asa. Kaya ang mga naligtas ay gumagawa ng malaking pagsisikap at pagsasakripisyo upang mag-evangelize hindi lamang sa kanilang sariling pamilya, kundi sa kanilang mga kamag-anak, kaibigan at kapitbahay na nawawala pa rin ang mga kaluluwa. Bilang resulta, tulad ng sinasabi ng Diyos sa Efeso chapter 3 verse 20, ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Kapag ang unang naligtas ay nagkakaisa sa puso at isipan upang ipangaral ang Ebanghelyo at isagawa ang gawain ng Diyos, ang Diyos ay gumagawa sa gitna nila. Ito ang kapangyarihang gumagawa sa atin. Ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, ang pinakadakilang kapangyarihan ng Diyos ay ang maunawaan ng mga nawawalang kaluluwa, ang biyaya ng Diyos at maligtas. Gaya ng sinasabi ng talata, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Ay nagtitipon ang Diyos ng higit pang mga kaluluwa kaysa sa inaasahan natin at gumagawa para iligtas sila. Ang mga bagong naligtas ay hindi pa kompleto. Ang kanilang tunay na buhay bilang mga Kristiyano at ang mga anak ng Diyos ay nagsisimula pa lamang. Kaya ngayon sila ay ipinanganak bilang mga bagong silang na sanggol. Dapat silang lumaking malusog at matutunan ang wastong katangian bilang isang tao. Mula sa pagsilang, naharap tayo sa mga hamon ng pisikal, mental, at personal na paglago. Kahit na lahat tayo ay ipinanganak bilang mga tao, ang ilan sa atin ay lumalaki ng normal, tumatanggap ng edukasyon at nagiging mga natatanging individual, habang ang iba ay hindi. Ang ilan ay nagdurusa dahil sa pisikal na kahinaan, at ang iba ay nakikipaglaban sa mga isyu sa pag-iisip na nabubuhay bilang mga problemang anak. Para sa atin, bilang mga born-again Christians, ang bago nating buhay bilang mga anak ng Diyos ay nagsimula noong araw na tayo ay naligtas. Ang buhay natin dito sa lupa ay hindi pa katapusan. Ang layunin ng Diyos sa pagliligtas sa atin ay gawin tayong Kanyang mga anak upang dalhin tayo sa buhay na walang hanggan at langit. At makibahagi sa Kanyang kaluwalhatian magpakailanman. Kaya't sa mga nalalabing taon ng ating buhay,
Ginagabayan tayo ng Diyos at inaakay tayo upang maging mga taong karapat-dapat na makibahagi sa buhay na walang hanggan at sa kalawalatian ng Diyos. Pagkatapos nating maligtas, ang buhay pananampalataya ay nagiging napakahalaga. Kung naunawaan natin ang biyaya ng Diyos ayon sa Biblia, naniwala ayon sa Biblia, at nakatanggap ng kaligtasan ayon sa Biblia, ngayon ay kailangan din nating mamuhay ayon sa Biblia. Saka tayo papasok sa langit ayon sa Biblia. Kung ang isang tao ay nagsasabing siya ay naniniwala, subalit nabubuhay ng hiwalay sa salita ng Diyos, ang taong iyon ay talagang namumuhay ng hiwalay sa Diyos. Ang Juan chapter 15 ay naglalaman ng isang mahalagang katotohanan na dapat malaman ng lahat ng Kristiyano. Dapat nating patuloy na pag-isipan ito, matuto mula rito, at mamuhay ayon sa mga salita na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga." Sa pagpapaliwanag ng mahalagang katotohanan, madalas gumagamit si Jesus ng mga talinhaga na mauunawaan ng sinuman. Noong panahon ni Jesus, maraming ubasan. Marahil nung sinabi niya ang mga salitang ito, ay may isang puno ng ubas na malapit. Sinabi niya, "Ako ang tunay na puno ng ubas." Ibig sabihin, siya mismo ang tunay na puno ng ubas at ang Diyos Ama ang tagapag-alaga nito. Siya ang tunay na puno ng ubas at ang Diyos Ama ang tagapag-alaga. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Sila mga nagtatrabaho sa mga taniman ay kadalasang pinuputol ang mga sanga na walang pag-aalinlangan. Ang tawag dito ay pagtatabas. Pinuputol nila ang mga patay na sanga, may hinang sanga o yung mga sirana. Marami silang pinuputol na sanga na tila patapon na. Subalit, ginagawa nila ito upang ang puno ay manatiling malusog at magbunga ng mas marami. Kaya sinabi ni Jesus, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Ito po yung ginagawa niya. Ano po ang ibig sabihin ng inalis ng Ama? Ibig sabihin, kahit na ang isang tao ay nagsasabing siya ay ligtas, subalit kung sila ay namumuhay sa paraang hindi kalugod-lugod sa Diyos, maaari silang alisin ng Diyos mula sa mga tao kung saan kumikilos ang Diyos. Sinabi rin ni Jesus, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalo mangbunga. Sa madaling salita, ang mabungang sanga ay dapat linisin upang sila ay higit na magbunga. Sa pamamagitan ng pagputol sa mga patay at nakakapinsalang sanga, ang natitirang sanga ay magiging malusog at mabunga. Ito po yung ginagawa ng Diyos. Gayunpaman, si Jesus ang puno ng ubas. Ang Diyos Ama ang tagapag-alaga. At sa verse 3 ay sinabi ni Jesus, kayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ano pong ibig sabihin nito? Ano pong ibig sabihin na kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo? Ibig sabihin po nito ay silang mga nakaunawa ng biyaya ng Diyos at nakatanggap ng kaligtasan ay nalinis na ang kanilang mga kaluluwa. Ang Panginoon ay ipinasan sa kanyang sarili ang sumpa at kahatulan na nararapat sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo ay hinugasan niya ang ating mga kasalanan magpakailanman. Nang maunawaan at sampalatayanan natin ang biyayang ito, ang ating kaluluwa ay nalinis.
At ngayon, tungkol sa buhay pagkatapos ng kaligtasan, siya ay nag-uutos, kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ito ay hindi isang payo, kundi isang utos. Silang mga hindi ligtas ay wala kay Kristo. Maaari silang dumalo sa church sa buong buhay nila, subalit nananatili silang malayo sa Diyos, nasa labas ni Kristo. Subalit sila mga nalinis na ay inuutusan, kayo'y malilinis na, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ang Panginoon ay nangako na kung mananatili tayo sa Kanya, siya'y mananatili sa atin. Pag-isipan natin ang isang perasong ng bakal na inilagay ng panday sa apoy. Ang bakal ay nagliliwanag ng pula sapagkat yung apoy ay pumasok dito. Ang apoy at ang bakal ay naging iisa. Gayon din naman sa atin. Hindi lamang tayo ang nananatili kay Kristo, kundi si Kristo din ay nananatili sa atin. Walang sino man ang makapaghihiwalay sa atin. Sinabi ni Jesus, inyong nalalaman na kayo'y nasa akin at ako'y sa inyo. Ito ay isang sekreto na mahirap para sa atin na maunawaan kaagad. Meron ding isang himno na sinasabi, the Lord abides in me and I abide in Him, like the vine and the branches, my dearest friend. Ito po ang ibig sabihin nito. Kapag si Kristo ay nananatili sa akin at ako ay nananatili sa Kanya, lahat ng bagay na Kanya ay nagiging akin. Ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang masaganang biyaya, ang Kanyang kapangyarihan, at lahat ng espiritual na pangako na makikita sa Kanya. Tunay na si Kristo ay nasa akin at ako'y kay Kristo. Ito ay talagang lihim na mensahe. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Kung nakakita ka ng puno ng ubas, nalalaman mo na ang puno ay lumalaki at ang mga sanga ay kumakalat at kadalasan ay pumupulupot sa isa't isa. Nagtanim ako ng puno ng ubas sa harap ng aking bahay at ito ay lumaki ng gusto at nagbunga ng maraming ubas. Subalit, merong kakaibang bagay. Kahit na gaano kalaki ang puno nito ay hindi maaring gamitin sa paggawa ng kasangkapan o furniture. Sinasabi sa mga talata sa Ezekiel chapter 15, verse 2 hanggang 3, sa ano nakakalamang ang puno ng baging sa alinmang puno ng kahoy? Makakakuha ba ng kahoy doon upang gawing anuman? O makakakuha ba roon ang mga tao ng tulos upang papagsabitan ng anumang kasangkapan? Ang puno ng ubas ay walang ibang layunin kundi ang magbunga. Kung ito ay hindi magbubunga, mas mabuting ito ay putulin at sunugin. Gaya po nito, pagkatapos ng kaligtasan, ang layunin natin ay ang magbunga para sa kalawalhatian ng Diyos na nagligtas sa atin. Ang pagkakaroon ng bunga ay hindi nagmumula sa ating sariling sigasig o pagsisikap, kundi ito ay nangyayari sapagkat ang Panginoon ay nananahan sa atin. Gaya ng sanga na nagbubunga sa pamamagitan lamang ng pananatiling nakakabit sa puno at nakakatanggap ng katas ng buhay na dumadaloy mula sa ugat, kaya ang kailangan lang din natin ay ang manatili sa Panginoon ng matatag. Hindi niya sinabi na gawin mo ito o gawin mo iyan. Sa halip ay sinabi niya, manatili kayo sa akin. Habang ang sanga ay nananatiling nakakabit sa puno, natural itong nakakatanggap ng katas ng nutrisyon mula sa ugat, lumalago at nagbubunga. Ito ay isang bagay na natural na nangyayari. Ang ating buhay Kristiyano ay hindi na itatatag sa pamamagitan ng ating sigasig at pagsisikap. Ito ay sa pamamagitan ng pananatili sa Panginoon. Kapag tayo ay nananatili sa Kanya, natatanggap natin
ang masaganang buhay at ang biyaya ng Espiritu Santo. At ang ating pananampalataya ay lumalago. At kasunod nito ay natural itong nagbubunga. Kaya nga sinabi ng Panginoon, ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Gaya ng kung paanong ang sanga ay hindi magbubunga buot sa kanyang sarili malibang nakakakabit sa puno, gayon din naman sa atin. Ang sanga ay hindi kailangan magsikap o galawin ng kanyang sarili para lamang magbunga. Habang ito ay nananatili nakakabit sa puno, matatanggap nito ang lahat ng kanyang kinakailangan at kusa ito magbubunga. Kaya kung maunawaan natin ito ng tama, ang buhay Kristiyano ay magiging simple, napakasimple. Hindi kailanman sinabi ng Panginoon sa atin na kunin natin ito sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Sinabi niya, kayo'y manatili sa akin. Kayo'y manatili sa akin. Subalit, mayroong talinhaga na mayroong kaparehong kahulugan na gaya ng talinhagang ito. Sinabi rin po ito sa Biblia. Meron pong kaparehong talinhaga, kaparehong kahulugan na kagaya ng talinhagang ito. Kung titignan po natin sa ating mga Biblia, tingnan po natin sa ating mga Biblia, kumubuksan po natin sa unang Korinto, chapter 12. Buksan na lamang natin sa unang Korinto, chapter 12, sa ating mga Biblia. Unang Korinto, chapter 12, verse 13. Unang Korinto, chapter 12, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismohan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Sa unang Korinto chapter 12, inilalarawan dito ang relasyon natin sa Panginoon. Tayo ang katawan ng Panginoon at siya ang ating ulo. Tayo ang church, ang katawan ng Panginoon. Binubuo natin nang magkakasama ang katawan ni Kristo. At siya ang ulo ng katawang ito. Kaya, maging Hudyo o Griego, mga alipin o malaya, maging anuman ang estado sa buhay, sila mga naligtas ay binautismohan tungo sa isang katawan. Sila mga naligtas ay binautismohan sa isang espiritu. Siya ang ulo, tayo ang katawan bilang church. Hindi ko tinutukoy ang tungkol sa ilang espesyal na karanasan habang nananalangin. Sino mang tunay na nakaunawa ng biyaya ng Diyos at naligtas ay nabautismohan na sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Maunawaan man nila ito o hindi. Ang mabautismo ng Espiritu Santo ay nangyari sa oras ng kaligtasan. Iniisip ng ibang tao na ang kaligtasan ay hiwalay na pangyayari at ang mabautismohan sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay isang espesyal na karanasan na nangyayari habang nananalangin. Subalit, hindi po ganito. Kapag ang isang tao ay nakarating sa pagkaunawa sa biyaya ng Diyos, ang Espiritu Santo ay nasa kanila. Nasa kanila na ang Espiritu Santo. Kaya sinabi sa Biblia, sa Galatia chapter 3, Galatia chapter 3 verse 2, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng magawa ng kautusan o sa pamamagitan ng paikinig sa pananampalataya? Natanggap ninyo ang Espiritu Santo nang kayo ay nakinig at sumampalataya. Ganito ang mabautismohan ng Espiritu Santo. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismohan tayong lahat tungo sa isang katawan. Lahat ng mga naligtas ay iisang katawan na ngayon. Iisang katawan. Tunay na espesyal ang nilalaman nito, di po ba? At tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Hindi lamang sila nabautismohan sa pamamagitan ng Espiritu Santo, subalit
Ang ibig sabihin ng pinainom sa isang espiritu ay patuloy na nakakatanggap ng pagtutustos ng espiritual na biyaya. Ang sanga ng puno ng ubas, habang ito'y nakakabit sa puno, natatanggap nito ang nutrisyon pataas mula sa katas na nagmumula sa ugat upang ito ay lumago at magbunga. Gaya nito, ang talata sa unang Korinto chapter 12 ay nagtuturo nang tayo ay naligtas, tayo ay naging iisang katawan sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. At ang ulo ng katawang ito ay si Jesus. Opo, si Jesus. Si Jesus ang ulo. At mula sa ulo na siyang sentro, isang katawan ang nabuo. Si Jesus ang ulo. Tayong lahat ay katawan. Kaya basahin po natin sa unang Korinto chapter 12 verse 27. Basahin din po natin ng sabay-sabay. Unang Korinto chapter 12 verse 27. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. Kayo nga, ito ay para sa mga taong naligtas na. Kayo nga ang katawan ni Kristo. Kayo nga ang katawan ng Panginoong kay Kristo at na kay Kristo. Ang bawat isa'y mga bahagi. Maraming bahagi sa katawan. May mata, may bibig, kamay, paa, at iba't ibang mga organ sa loob nitong katawan. Ngunit kay Kristo, sa loob ng katawan na iyon, tayo ay naging iisa. Isa. Gayun din, nang tayo ay maligtas, tayo ay naging katawan ng Panginoon at ang bawat individual ay bahagi ng katawang iyon. Ano man ang katungkulin ng isang bahagi, kayo nga ang katawan ni Kristo at ang bawat isa ay mga bahagi. Kaya nga, gaya ng nakikita natin sa unang Korinto chapter 12, tulad ng mayroong iba't ibang bahagi sa katawan, nang tayo ay maligtas at mabautismo sa isang katawan sa pamamagitan ng Espiritu, bawat isa sa atin ay may natatanging tungkulin na dapat gampanan bilang isang bahagi. Sa oras na ito, wala ako dito para pag-usapan iyon, kundi ang patungkol sa ubas at mga sanga at gayon din ang church. Iyon ang katawan ng Panginoon at ang Panginoon ay ang ulo ng katawang iyon. Kaya, sa pamamagitan ng ulo, ang buong katawan ay naging isa. Naging isa na ngayon. Tingnan po natin ng sandali. Sa Juan chapter 14. Juan chapter 14, babasahin din po natin ito. Sa Ebanghelyo ni Juan chapter 14, verse 20. Ebanghelyo ni Juan chapter 14, verse 20. Basahin natin sabay-sabay. Sa araw na iyon ay nalalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Sa araw na iyon. Kailan ang araw na iyon? Dito, nang si Jesus ay nagsasalita sa kanyang mga alagad, sa araw na iyon ay tumutukoy sa panahon kung kailan ang Panginoon ay mamamatay at muling mabubuhay. Ang Panginoon ay namatay sa krus, nagdanap ng kanyang dugo upang tubusin ang ating mga kasalanan. Pinatawad ang mga ito ng walang hanggan. Pinuksa ang kapangyarihan ng kamatayan at muling nabuhay. At ang sinasampalatayanan natin ay ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ni Jesus. Namatay siya upang tubusin ang ating mga kasalanan at muli siyang nabuhay upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan at kapangyarihan. Kaya ang araw na iyon ay tumutukoy sa panahon kung kailan ang Panginoon ay muling mabubuhay. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang Panginoon ay nasa akin at ako ay nasa Panginoon. Ang hirap na maunawaan nito kaagad, di po ba? Ito ay nagiging isa kasama ng Panginoon. Ang mga naligtas ay hindi mahihiwalay sa Panginoon. Tulad ng sanga na hindi pwedeng mahiwalay sa puno ng ubas. Ang puno ng ubas ay dapat magbunga ng mga ubas. Ngunit ang sanga ay hindi mamumunga sa pamamagitan ng kanyang sarili. Tanging kapag ang sanga ay nananatiling mahigpit na nakakabit sa puno ng ubas, natatanggap nito ang katas na umaagos mula sa mga ugat na nagpapatubo at nagpapabunga nito. Gayun din, ang Panginoon ang ulo at tayo ay kanyang katawan. Ang Panginoon ay nasa akin at ako ay nasa Panginoon. Kapag ang Panginoon ay nasa akin, lahat ng bagay na pag-aari niya ay magiging akin. At lahat ng bagay na pag-aari ko ay magiging kanya.
Ang Panginoon at ako ay hindi pwedeng maghiwalay. Ang sanga ay hindi magbubunga sa kanyang sarili, malibang ito ay nanatili nakakabit sa puno ng ubas. At ang puno ay hindi magbubunga kung walang mga sanga. Maaari bang tumubo ang mga ubas mula sa pugad ng puno? Hindi. Hindi sila lalago. Sa makatuwid, ang puno ng ubas ay lubos na umaasa sa mga sanga upang magbunga. Dahil ang sanga ay nakakabit sa puno, natural itong magbubunga. Gayun din, ang relasyon sa pagitan natin at ang Panginoon ay hindi mapaghihiwalay. Hindi ito maaaring hatiin. Nasa atin ang Panginoon at ako ay nasa Panginoon. Sa araw na iyon ay nalalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Hindi natin maihiwalay ang Panginoon sa atin. Kaya nga, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin. Sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon sa krus, ang ating mga kasalanan ay napatawad. At sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, binigyan niya tayo ng bagong buhay na muling pagkabuhay. Ginawa tayong isa kasama ng Panginoon. Tayo ay pinagkaisa kasama ng Panginoon. Ang Panginoon ay hindi maaring mahiwalay sa atin. Tayo ay pinagkaisa kasama ang Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, doon sa krus, ang kasalanan ay napatawad na. Kaya tayo naging isa kasama ng Panginoon. Hindi maaaring mahiwalay sa atin. Tignan po natin sandali sa ating mga Biblia. Sa 2 Korinto chapter 6 verse 16. 2 Korinto chapter 6 verse 16. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. 2 Korinto chapter 6 verse 16. Anong pakikipag-isa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sabagat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos. Ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Sinasabi ng Biblia, sapagkat tayo templo ng Diyos. Kapag ang isang tao ay naligtas, siya ay nagiging templo ng Diyos. Sa unang Korinto chapter 6 verse 19, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Ang Espiritu Santo na nasa atin ay nasa atin. Kaya ang inyong katawan ay isang templo. Hindi dapat natin dungisan ng kasalanan ang ating mga katawan na templo ng Diyos. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Sino man nagkakasala gamit ang kanilang katawan ay dinudungisan ng templo ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ay nananahan sa loob natin, ang ating mga katawan ay templo. Kukunin ko ba ang mga sangkap ni Kristo at gagawin kong mga sangkap ng isang masamang babae? Huwag nawang mangyari. Sinabi sa unang Korinto chapter 6 verse 15. Hinahatulan ito ng Biblia. Ngayon, hindi dapat natin gamitin ang ating mga katawan ayon sa gusto natin. Ang katawang ito ay ang templo ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay ninanahan sa loob natin, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Sinasabi ng Biblia na ang mga naligtas na mga banal ay ang templo. Ako'y mananahan sa kanila, ang Diyos ay mananahan sa mga naligtas. Ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila magiging aking bayan. Ibig sabihin nito, ang Panginoon ay kumikilos sa atin. Ang sanga ay nagbubunga kapag ito ay nanatiling nakakabit sa puno ng ubas. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ang isang sanga ay hindi magbubunga palibang ito'y nanatiling nakakabit sa puno. Siya itatapong katulad ng sanga at matutuyo sa Juan chapter 15 verse 6. Ito'y magiging walang pakinabang. Sila ay titipunin at ihagis sa apoy at masusunog. Ang ating katawan ay templo ng Diyos. Ako'y nananahan sa kanila.
Ang Panginoon ay nanahan kung saan ang mga ligtas ay nagtitipon. Ang Panginoon ay nasa atin, at ang Panginoon ay kumikilos sa atin. Ako ay magiging kanilang Diyos, at sila ay magiging aking bayan. Kaya, ang relasyon sa pagitan ng mga naligtas at ang Panginoon ay talagang mahiwaga. Ito po'y mahiwaga. Ito po'y lihim. Kung titingnan po natin sa ating Biblia, makikita po natin ito. Yung relasyon sa pagitan natin ng mga naligtas at ang Panginoon ay talagang mahiwaga. Kumikilos siya sa kalagitnaan natin. Kung titignan po natin sa Biblia, sa unang Korinto chapter 12 verse 27, may kita po natin ito. Buksan na po natin. Sa unang Korinto chapter 12 verse 27, babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Unang Korinto chapter 12 verse 27. Unang Korinto chapter 12 verse 27. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay mga bahagi. Ang mga naligtas ay bumubuo sa katawan ni Kristo. Bawat isa sa atin ay isang bahagi ng katawan ni Kristo. Ang ilang katawan ay kumikilos katulad ng mga mata, ang ilan ay katulad ng mga bibig, at ang ilan ay katulad ng kamay at paa. Ang katawan ay sumusuporta sa ulo at gumagalaw ng sabay-sabay ayon sa nais ng ulo. Kapag may summer retreat tayo, pinagpapawisan sila at ginagawa ang kanilang gawain nang hindi pinapakiusapan. Sila ang namamahala sa trapiko, naglilinis, naghuhugas ng mga pinggan, at gumagawa ng mga gawaing pansiguridad. Ginagawa nila ang sarili nilang gawain. Naghahanap sila ng gagawin at ginagawa nila ito. Kayo nga ang aking katawan. Kayo nga ang katawan ni Kristo, ang bawat isa ay mga bahagi. Kaya sa unang Korinto chapter 12, bawat tao ay may kanya-kanyang tungkulin. Ginagawa ko lang kung ano ang makakaya ko. Hindi ito mahirap. Ginagawa natin kung ano yung kaya natin. Yung kanya-kanyang tungkulin ng katawan. Ginagawa ko ito kung ano yung makakaya ko. Hindi lahat ay maaaring maging mga pastor. Hindi tayong lahat ay makakagawa ng espesyal na mga bagay. Dapat nating hanapin ang mga bagay na magagawa natin. Maring ito ay pagpupulot ng mga basura sa mga pasilyo o paglilinis ng mga palikuran. Hanapin ninyo lang ang mga bagay na magagawa ninyo at kayo gagana bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya sa sinaunang church, may mga apostol, may mga propeta, mga guro, mga gumagawa ng himala, nagpapagaling ng mga may sakit, nagsasalita ng iba't ibang wika at nagpapaliwanag ng mga wika. Siyempre, mahirap na makita ng ganitong magkakaibang hanay ng mga kaloob ngayon. Gayunpaman, bilang mga bahagi ng katawan ng Panginoon, meron din tayong sarili nating gawain. Walang sino man ang maaari magsabi, wala naman akong gagawin. Kung may makita tayong bagay na magagawa natin, mayroong maggawain. Habang ginagawa natin ito, binibigyan tayo ng Panginoon ng karunungan at lakas. Kaya nga, ang church, ang katawan ng Panginoon, ay konektado sa ulo at lumalago sa pananampalataya. At habang lumalago ang pananampalataya, natutupad ng church ang kalooban ng ulo. Sinabi sa Biblia sa Juan chapter 1 verse 16, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Tayo ay patuloy na tinutususan ng kapuspusan ng Panginoon, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Ang biyaya
ay hindi minsan lang na tinatanggap at natatapos, kundi ito ay patuloy na itinutustos. Biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Sinabi sa Juan chapter 10 verse 10, "Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan." Nang tayo ay maligtas, tatanggap natin ang buhay. Hindi lamang ito kundi tinatanggap natin ang buhay ng may kasaganaan. Ang biyaya ng Panginoon ay hindi natin tinanggap ng minsanan, kundi patuloy itong pinagkakaloob para sa atin. Biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Ang Panginoon ay patuloy tayong tinutususan ng mga espiritual na biyaya. Dahil dito, habang tayo ay nagkatipon sa fellowship sa church, ang katawan ni Kristo, natatanggap natin ng saganang buhay at biyaya ng Diyos. Gamit ang buhay at kapangyarihang iyon, tinutupad natin ang kalooban ng Diyos at namumunga para sa kanyang kaluwalhatian. Ito ang normal na kalagayan ng church. Tayo po ay namumunga para sa kanyang kaluwalhatian. Tinutupad natin yung kanyang kalooban na magkakasama. Sama-sama natin itong ginagawa at namumunga para sa kanyang kaluwalhatian. Ngayon, tingnan po natin sa ating mga Biblia, Colosas chapter 2 verse 19. Colosas chapter 2 verse 19, babasahin din po natin ito ng sama-sama. Colosas chapter 2 verse 19. Basahin natin sabay-sabay. "At hindi kumakapit sa ulo, na sa kanya'y ang buong katawan na tinutususan at pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos." At hindi kumakapit sa ulo. Ang mga salitang ito ay mahirap unawain. Ibig sabihin nito, ang mga taong hindi kumakapit sa Panginoon na siyang ulo, sinasabi nila, tayo yung mga bahagi ng church na katawan ng Panginoon. Ngunit hindi nila sinusunod ang Panginoon na siyang ulo. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa mga hindi sumusunod kay Kristo na siyang ulo at hindi kumakapit sa ulo. Ang katawan na ito ay dapat kumapit sa ulo. Kung mananatili tayo sa Panginoon na siyang ulo, gagawin natin ang mga utos ng ulo. Ngunit, para sa mga taong hindi ipinagkatiwala ang kanilang sarili sa Panginoon, ang mga hindi kumakapit sa ulo, ginagawa nila ang anumang gusto nila. Ang buong katawan kumikilos sa sarili niya. Kahit na ang ulo ay gustong pumunta doon, ngunit ayaw ng paa. Kung sinasabi ng ulo, gawin mo ito, ngunit ayaw sumunod ng katawan, ano kaya ang mangyayari? Kaya nga, may mga taong hindi kumakapit sa ulo. Di sila maaaring gumana bilang katawan ni Kristo. At hindi kumakapit sa ulo na sa kanya ay buong katawan at tinutususan at pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid na lumalago ng paglago mula sa Diyos. At hindi kumakapit sa ulo na sa kanya ay buong katawan na tinutususan at pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos, na sa kanya ay buong katawan na tinutususan at pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Nangahulugan ng mga brothers at sisters ay magkakasamang tinutususan ng Diyos. Ang growth hormone ay tinutususan sa pamamagitan ng pituitary gland na nasa ulo. Nung ako ay na-assign sa isang church, may isang tao doon na nasa hustong gulang na, ngunit ang kanyang katawan ay napakaliit. Malaki ang ulo niya, pero maliit ang katawan. Tinanong ko siya kung ano ang dahilan. Malaki yung kanyang ulo, pero maliit yung kanyang katawan. Tinanong ko siya kung ano po nangyari. Nang operahan siya ng doktor para sa lymphatic gland, hindi sinasadya, pinutol niya glands na nag-uugnay sa growth hormone. Kaya hindi siya maring lumaki. Malaki ang ulo at naging matanda na siya, ngunit ang height niya ay pangbata. Ang katawan ay tinutususan ng mga bahagi ng katawan.
na sa Kanya ay ang buong katawan na tinutususan at pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Sabi dito, mayroong biyaya ng Diyos na direkta nagmumula sa Kanya patungo sa akin. Mayroon pang mga biyaya na nagmumula sa mga brothers at sisters. Ang Diyos ay nagtutusos sa atin ng espiritual na biyaya sa pamamagitan ng brothers and sisters, kaya tayo lumalago ng magkakasama. Kahit na ang kanyang kamay ay malaki, ngunit ang kalawang kamay ay maliit, hindi ito mabuti. Kailangan pantay ang katawan. Kaya nga, nasa Kanya ay ang buong katawan na tinutususan at pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Kailangan nating malaman na tayo ay tinutususan sa pamamagitan ng mga naligtas na mga brothers at sisters. Maaaring makuha natin ng direkta sa Diyos ang biyaya, ngunit kadalasan ito ay tinutustos sa atin sa pamamagitan ng brothers at sisters na nagkakaisa. Pagkatapos nito, lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Ang ating pananampalataya ay lumalago. Kaya napakahalaga ng ating church life. Buhay sa church. Tayo ang katawan ni Kristo at ang Panginoon ang ulo. Tayo ay gumagawa bilang mga bahagi ng katawan. Tayo ay iisa. Our beloved brothers and sisters, we are close as one body. Our hearts are one. Oo, tama. Tayo ay tulad ng iisang katawan. Ang ating puso ay isa rin. Kaya tayo ay naging katawan ng Panginoon. At ang ating pananampalataya ay maaaring lumago ng sama-sama. At pagkatapos, maaari tayong mamunga para sa kalawalatian ng Diyos. Maaari tayong mamunga para sa kalawalatian ng Diyos na magkakasama. Tayo naging isang katawan ng Panginoon. At yung ating pananampalataya patuloy na lumalago ng magkakasama. Ngayon, tingnan po natin sa ating mga Biblia. Mateo chapter 5, verse 48. Basahin po natin, Mateo chapter 5, verse 48. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Mateo chapter 5, verse 48. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't kayo'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Sinabi ni Jesus, kaya't kayo'y ngayon maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Ang ating Ama, Amang Diyos na nasa langit ay banal at sakdal. Gayunpaman, kaya't kayo'y naging mga sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Tayo mga tao ay magiging sakdal. Magiging sakdal ba tayo gaya ng Diyos? Posible ba ito? Sinabi ng ating Diyos, kaya't kayo'y naging mga sakdal. Kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Mahirap pang gawin ang salitang ito. Kung ang Ama ay dakila, ano ang sasabihin niya sa kanyang anak? Hindi ka maaaring maging katulad ko. Ngunit, sana'y maging katulad kita, kahit kalahati lang. Yun po bang sasabihin niya? Nais ng Ama na ang kanyang anak ay maging katulad niya, ng kahit na ang kanyang anak ay hindi maaaring humigit sa kanyang ama. Nais ng ating Amang Diyos na ang mga naligtas na anak ng Diyos ay maging sakdal tulad ng kanilang Amang Diyos. Unti-unti tayo nagiging sakdal tulad ng Amang Diyos. Kaya unti-unti tayong binubuo o inuhubog tulad ng Panginoon. Kapag inalis na ang ating laman, tayo magiging banal at maluwalhati tulad ng Amang Diyos. Sabi sa Biblia sa Galatia chapter 4 verse 19, minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli ako nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Noong nangaral ng Ebanghelyo si Apostol Pablo sa Galatia, ang mga kapatiran na naligtas doon, ngunit nakilala nila ang mga legalista, kinatanggap nila ang maling doktrina. Nagkaroon ng maling doktrina na dapat silang mamuhay ayon sa batas, hindi ayon sa Espiritu Santo. Nagkagulo po doon. Kaya sinabi ni Apostol Pablo,
hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Kung tayo ay naligtas na, si Kristo ay dapat mabuo sa atin. Na para sa inyo ay muli ako nakakaranas ng hirap ng panganganak. Siya ay naghirap upang ipangaral ang Ebanghelyo para sa kanilang kaligtasan. At siya ay naghirap upang si Kristo ay mabuo sa kanila. Ang isang ina ay naghirap na isilang ang mga anak. Doon na ba iyon nagtatapos? Dapat siya maghirap muli upang palakihin ang mga bata upang sila ay maging dakilang tao. Ipinangaral ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo sa mga kapatid sa Galacia. Kaya sila ay naligtas. At kapag nagkakamali sila sa buhay, siya ay muli naghihirap hanggang si Kristo ay mabuo sa kanila. Hanggang si Kristo ay mabuo sa kanila, nakakaranas si Apostol Pablo ng paghihirap ng panganganak. Hanggang mabuo si Kristo sa kanila. Grabe po yung kanyang paghihirap. Grabe po yung paghihirap ng panganganak. Tinutulungan sila ni Apostol Pablo kapag sila ay nagkakamali. Tinutulungan sila upang mabuo si Kristo sa kanila. Ngayon, tignan po natin sa ating mga Biblia. Efeso chapter 4. Efeso chapter 4, verse 13. Efeso chapter 4, verse 13 hanggang 16. Babasahin ko po ito. Efeso chapter 4, verse 13 hanggang 16. Basahin po natin sabay-sabay. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Tayo'y wag nang maging mga bata na tinatangay ng mga alon at dinadala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo. Sa makatuwid ay si Kristo, na sa Kanya ang buong katawan ay nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid. Ayon sa paggawa ng sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Pagkatapos ng kaligtasan, ang ating pananampalataya kay Jesucristo, ang anak ng Diyos, at sa ganap na pagkakilala ay dapat naiisa. Ang dahilan kung bakit nahati ang mga taong ligtas ay ang kanilang pananampalataya at pagkakilala ay hindi iisa. May naniniwala sa ganito, naniniwala sa ibang bagay, may nakakaalam ng ganito, may nakakaalam ng ibang bagay. Kung magkaiba ang pananampalataya at pagkakilala, hindi tayo maaaring maging isa. Sa loob ng church, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang. Taong may sapat na gulang. Ang komunidad ng ligtas na mga mananampalataya ay dapat maging isang natatangi, ganap na identity. Tama po ba? Hanggang sa ang sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo, dapat ay unti-unting lumago at maging ganap sa sukat ng kapuspusan ni Kristo. Pero paano kung magkaiba ang ating pananampalataya at pagkakilala? Hindi tayo mapupuspos. Tayo huwag na maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Kapag ang ating pananampalataya ay lumago sa isang tiyak na laki, tayo huwag nang maging mga bata. Sa madaling salita, nangangahulugang ito na ang pananampalataya ay hindi isip bata. Kapag naabot na natin hanggang sa sukat na ganap ng kapuspusan ni Kristo, hindi na tayo tinatangay-tangay na mga alon at tinadala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Hindi tayo matitinag. Nangyayari,
ang kasunod na sitwasyon kapag ang pananampalataya ay hindi lumalago ng maayos dahil hindi normal ang pananampalataya at pagkakilala. Parang bata sa playground. May may lumapit na lalaki at nagsabing, "Halika bata, bibigyan kita ng popsicle." At sinundan siya ng bata. "Tignan mo, ibibili ako ng popsicle ng lalaking iyon." Pero kapag medyo lumaki na ang bata, iniisip nila, parang kakaibang lalaking iyon. Huwag kang makinig sa kanya. Huwag kang sumunod sa kanya. Maring mapanganib siya. Baka nangunguha siya. Napakaraming sumusubok na tuksohin tayo sa espiritual na paraan. Sa lahat ng nakapaligid sa atin, lumilitaw ang lahat ng uri ng erehe. Tumatanda at nahaharap sa kamatayan ng kanilang mga pinuno ng sekta. Pero sinasabi nilang hindi siya mamamatay. Talagang kakaiba ito. Gayunpaman, napakaraming tao nagmamahal sa gayong mga bagay at sumusunod sa kanila. Mahirap paintindihan. Kahit sa modernong panahon. Pero alam mo ba kung anong pinakadakilang erehe sa lahat? Mayroong isang erehe na tumagal ng 2,000 taon. Ito ang simbahang katoliko. Alam niyo po ba ito? Sinasabi nila na ang Papa, ang emperador ng simbahan. Sa mga Chinese character, ito ay nakasulat bilang emperador. At sinasabi nilang sila'y kahalili ni Pedro. At iginigiit nilang natanggap ng Papa ang mga susi ng kaharian ng langit. Sinasabi nila na natanggap ni Pedro ang mga susi sa langit. At pagkamatay niya, ang mga susi na iyon ay binigay sa obispo ng Roma. Sa makatuwid, ang obispo ng Roma ay naging Papa or Pope. At lahat ng mga pari ay kumikilos bilang mga kinatawan ng Pope na nagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya sa 1 chapter 20, may kita natin na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman. Ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi nyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad." Nang dumating ang banal na Espiritu, nangangahulugan ito na habang ipinapahayag natin ang Ebanghelyo, kung sasampalataya ang mga tao na ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sila ay naligtas. Pero kung hindi natin ito ipahayag, kung iwan natin sila kung ano sila, kung gayon sila ay maliligaw. Pero ang pag-aangking ginawang may otoridad ng Papa sa mga iyon, ang mga pari ay gumaganap sa kanyang lugar. Saan sa banal na kasulatan natin na matatagpuan ng gayong bagay? Gayunpaman, hindi mabilang na mga tao ang nakikinig sa turong iyon at sumusunod dito. Kaya nga sinasabi ko na ito ay pinakadakilang erehe. Hindi natin maisip kung gaano karami mga Kristiyano ang pinatay sa ilalim ng simbahang Katoliko. At gayunpaman, ang pinakadakilang erehe ay patuloy na nagyayabang ngayon ng may mas malakas na tinig. Sa mga araw na ito, mayroong lahat ng uri ng maliliit na kulto. Tingnan natin ang Shincheonji bilang halimbawa. Tumanda na at naharap sa kamatayan ng kanilang pinuno, pero sinasabi nilang hindi siya mamamatay. Noong unang panahon, sinabi rin ni Park Taeseon, ang tinatawag na Olive Tree Church, na hindi siya mamamatay. Pero matagal na siyang patay. Si Sun Myung Moon ng Unification Church ay namatay din. Pero tila nagpapatuloy pa rin ang kilusan. Nagiging napakahangal ng mga tao. Di ko talaga maintindihan kung bakit nila sinusunod ang mga ganung bagay. Pero kapag nalinlang ang isang tao, ang mga kasinungalingan ay naahayag sa kanila na para bang sila ang katotohanan. Pero kapag lumalago ang pananampalataya, hindi tayo naaakit sa mga mapanlinlang na tukso o tinatangay-tangay na mga alon at dinadala ng bawat hangal na aral. Kapag lumago ang ating pananampalataya, hindi natin susundin ang mga ganung bagay. Maaari bang sumunod sa kanila ang isang nag-aangking ligtas? Hindi yung tunay na kaligtasan. Ang lahat ng ito'y walang kabuluhan. Kapag ang iyong pananampalataya ay lumago sa isang tiyak na punto, hindi ka na madadaya o hindi na mayayanig ang iyong pananampalataya. Kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya.
Tayo ay tinawag upang lumago sa pag-ibig ng Panginoon, kundi hinahawakan sa katotohanan na may pag-ibig. Lumago tayong lahat sa Kanya. Yun ay sa Panginoon mismo. Sa unang Korinto, chapter 13, verse 11, sinabi ni Apostol Pablo, "Nang ako'y bata pa, nagsasalita ako ng gaya ng bata. Nag-iisip ako gaya ng bata. Nangangatwiran ako gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata." Nakita po ninyo, dapat tayong lumago. Minsan, kahit ng isang tao ay naipanganak na muli, pwede mo pa rin makitaan ng spiritual immaturity, ang kanilang mga salita o ang kanilang mga kilos. Nang ako'y bata pa, nagsasalita ako ng gaya ng bata. Nag-iisip ako na gaya ng bata. Nangangatwiran ako na gaya ng bata. Gayun din po si Apostol Pablo. Pero pagkatapos ay idinagdag niya, "Ngayon, ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata." Hindi tayo pwedeng manatiling bata magpakailanman sa ating pananampalataya, di po ba? Ang ating pananampalataya ay dapat lumago ng may kaganapan at dignidad. Lumago tayong lahat sa Kanya. Tayo lalago hanggang sa maabot natin ng Panginoon mismo, na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Si Jesus ang ulo ng buong katawan, at tayo bilang Kanyang katawan ay dapat lumago ng higit at higit pa hanggang sa maabot natin siya. Ngayon, muli natin basahin ang Efeso chapter 4, verse 16. Basahin po natin sa Efeso chapter 4, verse 16, na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat lipid, ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi, ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatatibay ng sarili sa pag-ibig. Na sa Kanya, na siyang si Jesus, ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid. Ganyan ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga kapatid, dumadaloy ang tulong. Ang bawat litid ay nakalapad sa isa pang litid. At sa pamamagitan ng mga litid na iyon, ang lakas at suporta ay binibigay. Ang tulong ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng ating mga kapatid. Nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid. Iyon ay pinagsasama-sama. Ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi, kung paanong ang mga bahagi ng katawan, ang mga kamay, ang mga paa, ang bawat isa ay may ang gawain. Ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Ang mamuhay sa pananampalataya ay nangahulugang manatili sa katawan ni Kristo, ang church. Nangahulugan ito na kumapit na mabuti sa puno. Sinabi ni Jesus, "Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa." Nakakapamunga ba ang sanga kung hiwalay ito sa puno? Ano ba ang kahulugan para sa isang sanga na manatiling nakakabit sa puno? Nangahulugan ito na tayong lahat na mga ipinanganak na muli ay mga sanga, at tayo ay mga sanga na dapat manatili sa Panginoon. Ang manatili sa fellowship ay ang manatili sa Kanya. Kung iiwan natin ang fellowship, wala tayong magagawa. Kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sino ba ang makapagsasabi ng ganitong mga salita? Walang sino mang tao makapagsasalita ng ganito. Tanging ang Diyos lang. Kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sa Juan chapter 1 verse 3, nakita natin na ang Panginoon ay lumikha ng lahat ng bagay. At kung wala siya, walang anumang magagawa. Lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Ito ay isang bagay na Diyos lamang ang makakagawa. Kung wala ako, ay wala kayong magagawa. Hindi tayo makakapamuhay sa pananampalataya ng malayo sa Panginoon. Kaya naman, ano ang kahulugan ng pananatili sa Panginoon? Ang Panginoon ay hindi nakikita. Ang manatili sa Panginoon ay nangangahulugan na makisama sa church kung saan kumikilos ang Panginoon sa fellowship. Pagkatapos maligtas, dapat itong maunawaan ng tao. Ang church ay hindi simpleng pagtitipon lang ng mga tao tuwing linggo upang umawit ng himno, manalangin, batiin ng isa't isa, magbigay ng offering at umuwi. Hindi ganito ang church. Ang ibang reliyon ay ginagawa ang ganitong mga bagay. At may iba pa na mas mabuti pa ang ginagawa.
Kapag nagtitipon tayo, hindi tayo church na artificial na paraan, kundi mga ligtas na taong kasama ng Panginoon, binubuo ang katawan ni Kristo. Tayo ay magkakaugnay sa isa't isa sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at buhay. Bumubuo ng isang banal na kapulungan, ang bayan ng Panginoon. Ang mapasama sa kapulungang ito ay makasama ang Panginoon. Ang pag-iwan sa kapulungang ito ay pag-iwan sa Panginoon. Sa Kawikaan, chapter 18, verse 1, sinasabi, ang namumuhay na nag-iisa ay nagpapasasa, tinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Hindi ito basta pagtitipon lang, kundi kapulungan kung saan kumikilos ang Espiritu Santo. Ano po sa palagay ninyo? Ang ating church ay totoong katawan ni Kristo, kung saan ang Panginoon ay mismo ay gumagawa. Ang mga ligtas na brothers at sisters ay nagiging isa. Iniibig ang Panginoon, sinisikap na mabuhay ayon sa kanyang kalooban at hinahanap na maipangaral ang Ebanghelyo. Kahit nasa initan, may ilan na dumadalo mula nung una hanggang ika-7 session. Ang iba ay nandoon upang maglingkod. Ang iba naman ay para mag-evangelize, upang ibigay ang kanilang sarili na para bang ang buhay ay nakasalalay doon. Meron bang pumilit sa kanila? Wala po. Ginagawa nila ito ng masaya dahil ang Panginoon ay gumagawa sa gitna nila. Efesos chapter 3 verse 20, ngayon, sa Kanya na makakagawa na higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang Panginoon ay kumikilos, gumagawa sa kalagitnaan natin. Kumikilos siya na may kapangyarihan, gumagawa sa kalagitnaan natin, kumikilos siya. Kung titignan po natin sa Biblia, makita po natin ito. Siya'y kumikilos at gumagawa sa kalagitnaan po natin. Kung tayo magkakasama, siya'y kumikilos sa kalagitnaan natin. Gumagawa sa kalagitnaan natin. Ayun, tingnan po natin sa ating mga Biblia. Sa Efeso, chapter 4. Babasahin din po natin sa Efeso, chapter 4, verse 2 hanggang 3. Efeso, chapter 4, verse 2 hanggang 3. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Na may lubos na kapakumbabaan at kaamuhan, may pagtsatsaga na nagpaparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Na may lubos na kapakumbabaan at kaamuhan. Ang mga taong ligtas ay hindi dapat ipagmalaki ang kanilang sarili. Walang lugar para dyan. Sa totoo lang, kung mayroong sumusubok na magmalaki, mayroon ba talagang kumikilala sa kanya? Na may lubos na kapakumbabaan at kaamuhan. Sinabi ni Jesus, ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso sa Mateo chapter 11 verse 29. Si Jesus ay kapantay ng Diyos, siya ang lumikha. Gayunman, dumating siya sa anyo ng isang tao, hindi lamang isang ordinaryong tao kundi isang naging gaya ng lingkod o alipin mula sa mga tao. Sinabi ni Jesus, ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Pasan ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Ang pagmamataas ay hindi matututo mula sa Panginoon. Ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagpataas. Kung mayroon sa church na nagyayabang o nagmamalaki mula sa atin, ang mga ganong tao ay hindi makakatayo. Kung sino man ay nagmamalaki, sila ay pinagpapakumbaba. Para sa pagpapalaki, pagmamalaki, kung wala namang kumikilala nito. Na may lubos na kapakumbabaan at kaamuhan. Ang kapakumbabaan ay nangangahulugang pababa ng pababa, ibinababa ang sarili. Ang kaamuhan ay nangangahulugang tahimik na sumusunod, gaya ng kordero na dinala sa katayan at gaya ng tupa na sa harapan ng mga gugupit, sa kanya ay pipi. Na may lubos na kapakumbabaan at kaamuhan, may pagtsatsaga at nagpaparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Gaano kahaba ang pagtitiis ng Diyos? Kahit na mga tao ay laban sa Kanya at namumuhay sa kasalanan, siya ay matyaga. Na ang isang araw ay gaya ng 1,000 taon. Naghihintay na ang lahat ay dumating sa kaligtasan.
kung mayroon tayong pag-iisip ni Kristo, matitiis rin natin ang mga tao. May ilan na nagtitiis ng ilang beses at pagkatapos ay sinasabi, hindi ko na kaya pa. Kung ganoon, anong gagawin ninyo? Gusto ninyong labanan ito? Hindi po. Na may lubos na kapakumbabaan at kaunawaan, may pagtsatsaga at nagpaparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Dito po, ang kapakumbabaan, kaamuan, pagtitiis na may pag-ibig sa isa't isa, ang pag-ibig ay matiisin. Sa unang Korinto chapter 13 verse 4, ano pong unang bagay na sinabi patungkol sa pag-ibig? Ang pag-ibig ay matiisin. Ang pag-ibig ay pinapasan nito ang lahat ng bagay, paniniwalaan ng lahat ng bagay, inaasahan ng lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay matiisin. Nagsimula ng ganito at nagtapos sa tinitiis ang lahat ng bagay. Ano po ang kahulugan nito? Mga kapatid, ano po ang kahulugan ng magtiis? Bakit tayo nagtitiis? Dahil may mga bagay na mahirap tiisin, kaya tinitiis natin ito. Kahit na ang pamumuhay natin bilang mga tao, kung paanong magkakaiba ang ating muka, ang pagkatao natin ay magkakaiba, at ang kinalakihan natin ay magkakaiba. Napakahirap para sa isang tao na magkaiba na mamuhay na nagkakaisa. Ang lalaki at babae nagmamahalan at nagpapakasal. Ngunit ang pinanggalingan nila ay magkaiba. Ang pagkatao nila ay magkaiba. At ang pagpapahalaga nila ay magkaiba. Kapag dumating ang problema, paring sabihin nila, hindi na sana ako nagpakasal kung alam ko lang na ganito. Tapos ay magrereklamo sila, mag-aaway at minsan maghihiwalay pa. Bakit po? Dahil hindi sila makapagtiis. Ngunit sinasabi ng kasulatan, ang pag-ibig ay matiisin. Bakit tayo nagtitiis? Dahil may mga bagay na mahirap tiisin. Kaya naman tayo nagtitiis. Gaano kahaba ang pagtitiis ng Diyos? Sa pag-ibig, magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Mula sa ating mga brothers at sisters, libo-libo, kahit sa 10,000, bawat isa sa atin ay magkakaiba. Ang pananampalataya ay magkaiba. Ang proseso ng paglago sa pananampalataya ay magkaiba. Ang paraan ng pamumuhay ay magkaiba. Ang pagkatao ay magkaiba. Kung paanong ang mga ganitong mga bagay. Ngunit, paano ang ganitong mga tao ay magkakaisa? Dapat nilang pagtiisan ng isa't isa sa pag-ibig. Katagalan, maring sabihin ng iba, pagkatapos subukan ng kaunti, hindi ko na matitiis pa. Kung ganoon, anong gagawin mo? Kaya sinasabi ng kasulatan, magparaya sa isa't isa sa pag-ibig na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ano ang buklod ng kapayapaan? Para sa mga naligtas, ang buklod ng kapayapaan ay pag-ibig. Pinag-isa tayo sa panali ng pag-ibig. Tayo ay pinag-isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Tayo ay ginapos na may panali ng pag-ibig na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa sa pagkakaisa ng Espiritu. Magsikap na gumawa ng pagkakaisa. Sa oras na tayo ay naligtas, ginawa na tayong iisa ng Espiritu. Iisang Diyos Ama, magkakapatid na may kaparehong pananampalataya at mayroong parehong pag-asa na may parehong layunin sa buhay. Ngayon tayo ay iisa. Pinagkaisa tayo ng Espiritu Santo. Kaya sinabi, nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Ngayon ay iisa na tayo. Na may parehong pananampalataya, parehong pag-asa, parehong layunin sa buhay. Tayo po ay magkakasama. Tayo po ay iisa. Tignan po natin sa ating mga Biblia, sandali, sa Colossus chapter 3. Tignan natin po na sandali sa Colossus chapter 3. Colossus chapter 3. Babasahin po natin yung verse 12 hanggang 14. Colossus chapter 3, verse 12 hanggang 14. Babasahin po natin itong sabay-sabay. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuhan, at ng katyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa.
Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Pag-isipan natin itong talatang ito ng dahan-dahan. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuhan, at ng katyagaan. Ibig sabihin ay kailangan natin itong isagawa sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung sino man ay may reklamo laban sa kanino man, ang pagkakaroon ng reklamo ay nangangahulugan may pagdaramdam, mayroong pagkakamali o mayroong mga sama ng loob. Huwag panatilihin ang hinanakit sa iyong puso, kundi pagtiisan ng isa't isa. Kung paanong tinanggap tayo ng Panginoon, gaano karaming problema ba ang mayroong sa atin? Gayunpaman, tinanggap tayo ng Diyos ng walang kondisyon. Sa Roma chapter 15 verse 7, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikalawalhati ng Diyos. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Pinatawad tayo ng Panginoon ng walang kondisyon. Sa gayon ding paraan, kahit na may nakagawa sa atin ng mali o nakasakit sa atin, tayo ay nagpapatawad. Sabi sa Kawikaan chapter 19 verse 11, ang matinong pag-iisip ng tao sa galit ay nagpapabagal at kanyang kaluwalhatian na di pansinin ang kamalian. Ang hindi pagpapatawad ng taong ay may napakaliit na puso. Naintindihan niyo po ba? May iba na kinikimkim ito sa loob nila, sinasabi na, minsan mo itong ginawa sa akin. At gusto itong kimkimin magpakailanman. Ganong tayo mga bata, naghahanap ng kaaway sa loob ng 30,000 milya, ninanais na makaganti bago mamatay. Ngunit ang mga gayong tao ay namamatay ng mas maaga kaysa sa kanilang mga kaaway. Ang isa na kinikimkim ang sama ng loob at naghahanap ng paghihiganti ay miserableng tao. Tayo ay dapat magpatawad. Kung hindi natin magagawang patawarin ng iba, tayo ay talaga miserable. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ang higit sa lahat ng mga bagay na ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ito ang nagbubuklod sa atin upang maging isa. Ang mga naligtas ba ay nagkakaisa dahil wala silang problema? Tayo ay may mga taong may maraming problema. Ngunit mula nang tayo ay pinatawad ng Panginoon, tayo din ay nakakapagpatawad sa isa't isa at ang ating puso ay mas lumalawak gaya ng sa Panginoon. Kaya nga sinasabi na siyang tali ng kasakdalan sa pamamagitan ng pag-ibig. Ngayon, dumako po tayo sa Mateo chapter 12 verse 30. Mateo chapter 12 verse 30. Babasahin din po natin ito. Mateo chapter 12 verse 30. Mateo chapter 12 verse 30. Basahin din po natin ng sabay-sabay ito. Mateo chapter 12 verse 30. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasama nagtitipon ay nagkakalat. Sinabi ni Jesus, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ano ang ibig sabihin na maging panig sa Panginoon? Inililigtas ng Panginoon sila ng mga naging kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan at ginawa silang isa. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Kailangan natin maging panig sa Diyos. At ang hindi ko kasama nagtitipon ay nagkakalat. Pinagsasama-sama tayo ng Panginoon bilang isa. Ito ay gawain ng Panginoon na gawin tayong isa. At ang hindi ko kasama nagtitipon ay nagkakalat. Gaya ng uling, kapag hiwa-hiwalay, ito ay namamatay. Ngunit kapag ito ay pinagsasama-sama, ang liyab ng apoy ay pumapaitaas. Bagaman tayo mahina at may kakulangan, kung tayo nagkakaisa, ang banal na Espiritu ay kumikilos sa gitna natin. Kapag nagkakaisa,
Kapag nagkakaisa o kapag nagkakahiwalay? Kapag hiwa-hiwalay, kapag nagkakaisa, ano pong sagot? Kapag hiwa-hiwalay, namamatay. Ano ang kamatayan? Nagkakaisa, nabubuhay. Hiwa-hiwalay, namamatay. Ano ang namamatay? Kapag tayo nagkakaisa, ang gawain ng kaligtasan ay nangyayari. Ang gawain ng banal na espiritu, ngunit kapag hiwa-hiwalay, sila na mga dapat maligtas ay hindi naliligtas. Sila ay namamatay. Hindi tayo ang namamatay, kundi sila na mga dapat naliligtas ay hindi naliligtas. Ang uling na malapit ng mamatay kapag tinipon, nagliliyab muli. Kapag tayo nagiging isa, ang Panginoon ay kumikilos sa atin. Sinasabi sa Biblia na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Efeso chapter 4 verse 3. Ang banal na kasulatan ay patuloy na nagsasabi sa atin na magkaisa, na mayroong parehong pananampalataya, parehong pag-asa, parehong layunin ng buhay. Ang manatili sa fellowship ay ang manatili sa Panginoon. Sa loob ng church, tayo ay sumusunod sa pagkilos ng banal na Espiritu. Hindi tayo namumuhay ayon sa ating sariling katigasan ng ulo, sariling pagkatao o sariling paraan, kundi ayon sa kapangyarihan ng Panginoon na kumikilos sa atin. Ang banal na Espiritu ay ginagawang iisa, ang ligtas sa pamamagitan ng salita ng pag-ibig. At ang banal na Espiritu ay kumikilos na may kapangyarihan sa gitna ng pagkakaisa. Kapag tayo ay nagkakaisa sa Espiritu, ang Diyos ay kumikilos. Ito'y kinakatakutan ni Satanas. Kinakatakutan ni Satanas ang pagkakaisa ng mga ligtas. Kaya sinusubukan niyang magbabahagi, magdulot ng alitan, at paghiwalayin. Ang pagkakabahabahagi ay gagawin ni Satanas. Kaya naman, kahit na anong kahirapan ang ating harapin, ang pinakamahalagang bagay sa ating espiritual na buhay ay ito. Kailan may huwag iiwan ang pagkakaisa sa espiritu, ang fellowship. Kailangan nating manatiling matatag sa loob nito at kailan may huwag lumayo. Minsan, may ilan na mukhang tapat sa fellowship, ngunit kalaunan, ang brother or sister na ito ay hindi makita. May nangyari. Sa huli ay mababalitaan na naming na dahil nagkaroon sila ng problema sa ibang brother or sister, kaya dahil sa ilang hindi pagkakasundo, subalit ito ba isang palusot? Kung tayo ay magtitiis na may pag-ibig na gaya ng Panginoon, magpatawad at pasanin ng isa't isa, kung gayon, anong problema ang makapaghihiwalay sa atin? Ang pag-alis sa church dahil sa isang problema ay pag-alis sa Panginoon. Sa Genesis chapter 13, nang si Abraham ay narinig ang tinig ng Diyos at iniwan ng Ur ng mga Kaldeyo, ang kanyang pamangkin na si Lot ay sumama rin. Nanirahan silang magkasama sa lupain ng Kanaan ng ilang panahon. At ang panahong iyon, ang kanilang trabaho ay pag-aalaga ng mga tupa at kambing. At ang kanilang mga ari-arian ay dumami. At ang mga pastol ng hayop ni Abraham at kay Lot ay nagtalo para sa magandang pastulan. Kaya sinabi ni Abraham, tayo magkapatid, huwag na tayo magkaroon ng pagtatalo. Kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako ay pupunta sa kanan. O kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. Ito pong sinabi ni Abraham. Subalit si Lot ay hindi dapat sumagot na, mabuti, sa wakas may pagkakataon na ako. Dapat ay sumagot siya na, Tiyo, nang marinig mo ang tinig ng Diyos, sumunod ako sa iyo dahil naniniwala ako sa Diyos mo. Paano mo hihingin sa akin na iwan ka? Ang paghiwalay sa iyo ay pareho rin sa paghiwalay sa Diyos. Sa halip, sabihin mo na lang na sa akin na mamatay. Dapat ay sinaway niya ang kanyang mga apostol ng hayop at sinabi na kailanman na hindi niya iiwan si Abraham maging sa kamatayan. Ang iwan si Abraham ay pareho rin sa pag-iwan sa Diyos. Subalit sa halip ay sinabi ni Lot, Tiyo, paumanhin po, subalit mauna akong pumili. Nang matanaw niya ang Sodoma at Gomora, mukha itong gaya ng halamanan ng Eden na natutubigang mabuti at maayos ng kalagayan. Kaya't siya'y pumunta doon. Si Abraham ay naiwan ng walang anuman kundi tiwangwang na lupain. Kaya ano po ba ang nangyari sa Sodoma at Gomora? Tiyak na muntik na mamatay ang lungsod.
Tiyak na munting mamatay na ang lungsod ng Sodoma at Gomora ay winasak ng apoy at asupre. Kung si Abraham ay hindi nanalangin, ay namatay na sana sila. Ang paghiwalay ni Lot kay Abraham ay paghiwalay sa Diyos. Dapat ay hindi siya umalis. Pag ito man ay kamatayan. Tayo po na mga naligtas ay nasa loob ng church kung nasa ng Panginoon ay kumikilos. Ano man ang mangyari, ang pag-iwan sa church na ito ay pag-iwan sa Panginoon. Ito ay hindi dapat mangyari. Ito po ay lubusang sisira sa inyong Christian life, sa inyong Kristiyanong pamumuhay. Meron pong pagkakataon na may isang napakasipag na isinasabuhay ang kanilang pananampalataya, subalit bigla silang nawala. Tinanong ko sila, bakit? Marahil ay mayroong nangyari. Hindi naman ito malaking problema, subalit umalis sila sa church dahil sa mga personal na usapin. Ito ay talagang tunay nakakapanghinayang. Dapat ay huwag kayong umalis. Ang pag-alis sa fellowship ay pag-alis sa Panginoon. Kaya, ano man na mangyari, dapat kayong manatiling matatag at nakakabit sa church at sa fellowship. Bagaman mayroong mga taong tumulak sa inyo palabas, hindi dapat kayo umalis. Tama po? Bakit po ba isang taong itutulak ang iba papalabas? Hindi po nila ito gagawin. Ngayon, tingnan po natin sa Biblia, sa Tito chapter 3, verse 14. Tito chapter 3, verse 14. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Tito chapter 3, verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. At nararapat na ang ating mga tao ay matutong magmalasakit sa mabubuting gawa para sa matitinding pangangailangan upang hindi sila mawalan ng bunga. Ang ating mga tao rin para sa matitinding pangangailangan upang hindi sila mawalan ng bunga. Ang mga ligtas na brothers at sisters, tayo po ay hindi dapat mawalan ng bunga. Sila mga naligtas, kung sila man ay 5, 10, 20 taon ang naligtas at wala pa rin pagbabago sa kanilang buhay, at halos sapat lang na mapanatili ang kanilang pananampalataya, walang bunga para sa kalawalatian ng Diyos, at hindi nagsasakripisyo para sa ebanghelyo ng Panginoon, hindi po ito maaari. Huwag nawa tayong mawalan ng bunga. Tama po? Dapat tayo magkaroon ng bunga sa mabubuting gawa. Sa Colossus chapter 4 verse 11, ang mga ito lamang ang aking mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos. Tayo ang mga taong nabubuhay sa mundo at gumagawang magkakasama para sa kaharian ng Diyos. Mga taong nabubuhay sa laman, subalit gumagawa para sa mga espiritual na bagay. Tayo ay nabubuhay sa oras, subalit gumagawa tayo ng sama-sama para sa kaluluwa. Mga taong gumagawa ng magkakasama. At nararapat na ang ating mga tao ay matutong magmalasakit sa mabubuting gawa para sa matitinding pangangailangan upang hindi sila mawalan ng bunga. Tayo po ay naikibahagi sa World Mission. Tama po. Sa kasalukuyan, mayroon tayong higit na 1,090 na mga churches sa 82 na mga bansa. At ang bilang ay lumalaki. Maging sa ngayon, mahigit sa 40 na mga brothers at sisters ay papunta sa Cameroon upang mag-evangelize. Ito po ay nakamamangha. Mayroong iba pang mga organisasyon na aktibo pang nagsasakripisyong gumagawa sa World Mission na gaya ng ginagawa natin. Gano'n man kahirap tayo ay maghanap, walang sino man. Ginagawa natin ang gawain ito dahil ipinagkatiwala ito sa atin ng Diyos. Alam po ba ninyo kung magkano ang ginagastos upang gawin ang World Mission? Hindi ko alam kung kailan ko pa itong banggitin. Subalit ayon sa General Assembly Report noong nakaraang taon, halos 680 million pesos ang ginugugol para sa World Missions. Binibigyan din ba natin ang pagbibigay? Hindi po. Ang kapulungan ay nagbibigay ng kusang loob. Para sa World Missions, para sa kaligtasan ng maraming mga nawawalang kaluluwa, ginagawa po natin ito ng kusang loob. Sino po ba ang nagbibigay din sa pagbibigay? Wala po. Tayo ang ating pananampalataya ay lumalago. Lumalago na ng ganito. Kaya, ang Diyos na nasa ating church ay isinasakatuparan ang dakilang mga bagay sa pamamagitan natin.
Hindi ko po maipahayag kung gaano ako nagpapasalamat. Sa awit 118 verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay, at ang magawa ng Panginoon ay sasalaysay. Pagkatapos nating maligtas, tayo ay nabubuhay at hindi namamatay dahil meron pa tayong gawain na dapat gawin. Hindi dapat tayo sumuko sa gawain iyon, sa gawain na tayo lang ang makakagawa. Kaya nga, at nararapat na ang ating mga tao ay matutong magmalasakit sa mabubuting gawa para sa matitinding pangangailangan upang hindi sila mawalan ng bunga. Matuto tayong ilaan ang ating sarili para sa mabubuting gawa upang ihanda sa pangangailangan. Dapat tayong matuto at magsikap na gawin ito. Kung tayo ay masipag na manatili sa fellowship at masipag na ginagawa kung ano ang magagawa natin, ang Panginoon na siyang malapit nang dumating ay sasabihin sa Mateo chapter 25 verse 21, magaling, mabuti at tapat na alipin, ang Panginoon ay pupurihin kayo. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, pinasasalamatan ka po naming sa pagtawag sa amin mula sa maraming tao sa sanlibutan sa mga huling araw na ito na iyong itinakda at sa pagliligtas sa amin at sa paghiwalay sa amin bilang mga banal. Panginoon, ikaw na kumilos upang magligtas ng bagong kaluluwa sa nakaraang summer retreat. Pakiusap, tulungan mo po ang maraming naligtas sa brothers at sisters na ngayon ay nasa fellowship kasama ang iyong banal na kapulungan at nabubuhay sa nalalabi naming buhay para sa iyong kalooban at kalawalatian. Nawa ay samahan mo po kami at gabayan sa pamamagitan ng iyong salita, biyaya at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pakiusap, gamitin mo po kaming lahat sa mahalagang paraan ayon sa iyong kalooban upang ang banal na gawain na ninais mong maisakatuparan sa pamamagitan namin ay ganap na maisagawa. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.